Number 2, pangalawang katotohanan mga kapatid, death is sure. Ang kamatayan po ay ito'y siguradong bagay na dadating sa atin isang araw mga kapatid. Di natin alam kung yung pagising natin or pagtulog natin sa kinapkabihan, ito na po ang ating huling tulog mga kapatid. Kaya alam po natin mga kapatid na lahat po tayo isang araw ay mamamatay. Di po ba? Ito ay ang pagkamatay ng ating pisikal na katawan. Lahat po tayo ay dadaan po sa physical death or yung pagkamatay ng ating pisikal na katawang ito. Yung katawang lupa nating ito nagawa sa alikabok na kung saan sa alikabok din ay babalik. Amen po. Ibig sabihin po nito mga kapatid ay mayroon pong expiration date ang ating katawang lupa na ito na kung saan ay naitakda na ng Diyos or naiset na ng Diyos ang eksaktong araw, eksaktong oras kung kailan niya tayo babawian ng buhay or kung kailan tayo mamamatay, kung paano tayo mamamatay. Yun po mga kapatid. So Diyos po ang may takda ng ating pagpanaw or ng pagkamatay dito sa mundong ibabaw na ito mga kapatid. Sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So pagkatapos na tayo mamatay, dito sa mundong ibabaw na to, itong katawang lupa natin ito, haharap tayo sa Diyos para sa kanyang paghuhukom. Siya yung pinaka-judge na natin. Kasi siya yung nagbigay ng buhay sa atin, di ba? At kapag hinukuman na tayo ng Diyos kung ano yung final judgment niya sa atin, wala tayong magagawa doon. Hindi na tayo pwedeng makipag-negotiate na sabihin natin na, Lord, baka pwede naman. Walang ganun sa Diyos mga kapatid. Kasi yung buhay natin dito sa lupa, ito na yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin para makilala natin siya. Para maunawaan natin na tayo ay makasalanan, na tayo ay karapat-dapat na mapasa apoy ng impyerno. At dapat lamang yun sa atin mga kapatid, na sa isang makasalanan, hindi tayo karapat-dapat na mapalangit. Dahil sa kaharian ng Diyos ay walang kasalanan. Dahil una, ang Diyos ay perpekto, siya ay banal, siya ay matuwid. At ang Diyos ay nagagalit sa kasamaan. Pero nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan ito mga kapatid, dito na po lumaganap ang kasamaan. Makikita natin yan sa mundong ibabaw natin. Yung corruption sa gobyerno natin, lahat ng kasamaang nakikita ng ating mga mata sa paligid natin, yan ay bunga ng kasalanan mula pa noon sa Garden of Eden, mula nang nagkasala si Adan at saka si Eva. At hanggang ngayon, nagtitiis tayo sa kasamaan ng mundo. Kaya, kailangan nating isipin sa buhay. Kaya kailangan nating mga kapatid, kailangan nating isipin talaga, intindihin, unawain ang mensaheng ito ng Diyos sa atin. Death is sure mga kapatid. Ang pagkamatay ay siguradong dadating sa atin. Hindi natin alam kung kailan dadating yon. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng hanggang ngayong araw na lang tayo mabuhay, bukas, wala na. Ganun lang kaikli ang buhay natin mga kapatid. And once na namatay na tayo, wala na tayong magagawa. Ano pa ba yung magagawa ng isang taong patay? Pag binawian na tayo ng buhay ng Diyos, wala na tayong magagawa mga kapatid. Amen? Ang Bible din po mga kapatid ay may sinasabi din pong second death. Kung meron pong first death, which is the physical death, yung pagkamatay ng ating physical na katawan, meron din pong pangalawang kamatay na sinasabi ang Bible sa atin. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At dahil tayong lahat ay nagkasala o guilty sa kasalanan, lahat tayo ay mapapatawa ng parusang kamatayan sa impyerno kapag tayo ay namatay. Ito ay pangalawang kamatayang naghihintay sa lahat ng mga makasalanan, kung saan ay walang hanggang kamatayan, pagdurusa, pagtangis, paghihirap, pagsisisi, uhaw, sakit, init ng apoy na di namamatay, at mga uod na di namamatay nakakain sa mga mapupunta rito. So mga kapatid, meron pong babala ang Diyos sa atin. Alam natin na lahat tayo nagkasala, di po ba? Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala
at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi na, hindi, perfect ako. Kahit na konti lang ang kasalanan ko, mapupunta pa rin ako sa langit. Yung mga mapupunta sa impyerno, yung mga gumagawa ng malalaking kasalanan. Ako, konti lang yung kasalanan ko. Magsisimba ako para mabawasan yung kasalanan ko. Sa langit pa rin ang punta ko. Pero ang katotohanan, mga kapatid, wala tayong magagawa para mabura yung kasalanan na yun sa sariling lakas natin, sa sariling kakayahan natin, or hindi pwedeng matumbasan ng mga mabubuting gawa, mga kapatid, para mabura ang mga kasalanan natin. Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, ang kasalanan ay isang sumpa. Para siyang permanent mark. Simula nang nagkasala si Adan at saka si Eva, lahat tayo ay nabahira ng parehong kasalanan. At mas dumami pa ng dumami ang pagkakasala or ang kasalanan mula pa doon sa Hardin ng Eden hanggang sa kasalukuyan. At ito po ay malungkot at masamang balita para sa atin dahil po ang kasalanan ay maghahantong sa atin sa ikalawang kamatayan or the second death, which is sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy sa impyerno, mga kapatid. Amen po. So, at hindi po natin matatakasan to, mga kapatid. Hindi po natin masasabi na Lord, baka pwede mo naman akong papasukin sa langit kahit na ganito ako. Hindi po ganun, mga kapatid. Amen?